Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, LTFRB isasagawa ang libreng sakay sa planong tigil pasada muli ng ilang transport group. MMDA mas pinaigting ang operasyon sa pagsuway sa EDSA bus lane violators. Pagsusulong investigasyon ng ICC sa war on drugs dininig sa Kongreso. Mga balotang hindi nagamit sa BSKE nakatakdang sirain. BI inarestong 2 British national sa Cebu dahil sa pangmomolestya. PCG layunin ng maritime crime-free sa parating na holiday season. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Balitang pangkalusugan, ayon sa Department of Health o DOH, mula ika-21 hanggang ika-27 ng Nobyembre, higit 1,200 na bagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa bansa. Ang average na bilang ng mga bagong kaso kada araw ngayong linggo ay nasa 174, mas mataas ng 1% kung ikukumpara sa mga kaso noong ika-14 hanggang ika-20 ng Nobyembre. Samantala, mayroon namang naitalang 11 pumanaw. Mula noong Enero taon ng 2020, nasa mahigit 4 na milyon na ng COVID-19 cases ang naitala at higit 66,000 pumanaw ang naiulat sa buong bansa. Pinaalalahanan ng DOH ang publiko na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus ay ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Sa ibang usaping pangkalusugan, itinaas ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang mga benepisyo para sa mga pasyenteng may iniindang sakit na stroke. Ayon sa PhilHealth, ang stroke ay may 0.9% prevalence rate na ginagawa itong pangalawang pinakakaraniwang sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino. Humigit kumulang 70% ng mga pagkamatay na nauugnay sa stroke ay nabibilang sa kategorya ng ischemic stroke, habang ang hemorrhagic stroke ay binubuo ng natitirang 30%. Sa inilabas na public advisory nito, ang benefit package para sa ischemic stroke ay itinaas ng PhilHealth mula 28,000 pesos hanggang 76,000 pesos. Bukod dito, itinaas din nito ang benefit package mula 38,000 pesos hanggang 80,000 pesos para naman sa hemorrhagic stroke o pagdurugo sa utak bunga ng nerve rupture. Sa gitna ng tigil pasada na plano muling isagawa ng ilang transport groups, nakahanda na ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na magsagawa ng libreng sakay para sa mga commuters. Yan ang ating alamin mula kay Daniza Lopez. Siniguro ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na mayroong masasakyan ang mga commuters kung sakaling isasagawa muli ng ilang transport groups ang protesta nito na tigil pasada. Sa pahayag ng LTFRB ay tiniyak nito na makikipag-ugnayan ng ahensya sa mga lokal na pamahalaan at gobyerno para sa magiging daloy ng operasyon. Hinikayat naman ng LTFRB ang mga grupo na nagpaplanong magsagawa ng protesta na huwag pigilan ang mga tsuper na nais pumasada para sa kanilang kita at pantustos sa pamilya. Matatandaang nagsagawa ang pinagkaisang samahan ng mga tsuper at operator nationwide o Piston at Manibela ng tigil pasada kamakailan lang. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Buhat ng taon-taong kalamidad na nararanasan ng bansa dahil sa mga natural disaster, nagpatayo ang PAGCOR ng mga emergency at evacuation facilities sa mga lugar na madalas tamaan nito. Alamin ang detalye sa ulat ni Princess Castro.
Nasa kabuuang 37 emergency at evacuation center facilities na ang natapos ng maipatayo ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa buong bansa, habang nasa 36 pa ang nananatiling under construction. Ilan sa mga lugar na piniling pagtayuan ng pasilidad ng PAGCOR ay ang Katanawan, Quezon, dahil sa madalas na tinatamaan ito ng mga natural na kalamidad na nagpipilit sa mga residente na lumikas sa kanilang mga tahanan. Ang mga pasilidad na ito ay makatutulong sa mga piling lokal na pamahalaan na matiyak ang kaligtasan ng mga residente kung sakaling kailanganin nila ng agarang paglikas sa hinaharap. Dagdag pa rito, sinabi rin ng isa sa mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng Katanawan na ang multipurpose center ay maaari ring magsilbing venue para sa mga espesyal na aktibidad at maging bilang extension office ng Katanawan LGU. Kamakailan lang ay pinasinayaan din ng ahensya ang 2 palapag na multipurpose evacuation building sa Barangay Madulaw, isa sa mga may pinakamaraming populasyon sa munisipalidad ng Katanawan. Isa pang layunin ng mga pasilidad na ito ay upang mas mapahusay ang paghahanda ng mga residente at kinauukulan sa mga lokal na pamahalaan sa pagresponde sa oras ng sakuna. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang usapin, mas pinaigting ng MMDA ang kampanya nito laban sa mga sumusuway na motorista at sasakyan sa EDSA bus lane sa pamamagitan ng pagbubuo ng isang special task group. Narito muli si Princess Castro para sa balita. Alinsunod sa pagpapaigting ng operasyon ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA laban sa mga patuloy na sumusuway at dumadaan na unauthorized vehicle sa EDSA busway, ay inilunsad ng ahensya ang Restructured Special Operations Group para rito. Layon ng grupo na labanan ang mga lalabag sa eksklusibong EDSA busway policy na pangangasiwaan ni na Assistant General Manager for Operations at Assistant Secretary David Angelo Vargas at ang Deputy Officer in Charge nitong si Gabriel Go. Sa ilalim ng pinangalan ng Special Operations Group, ang mga opisyal ay magkakaroon ng mga kamera na nakasuot sa kanilang mga katawan upang magsilbing proteksyon para sa mga enforcer at sa mga nahuling motorista. Bigay diin ni Vargas na ang mga body-worn cameras na ito ay konektado sa kanilang Communications and Command Center at ang feed nito ay hindi maaaring i-edit at ang device ay hindi rin mapapatay. Sa kabilang banda, sa pinakahuling datos ng ahensya, hindi bababa sa 50 violators ang nabigyan ng citation ticket bilang violation, kung saan higit na 20 rito ay motorsiklo at higit sa 10 ay mga four-wheeled vehicle at mangilan-ngilan naman ay public utility buses. Samantala, nasa higit na 1,000 mga violators na ang naitala simula ng unang linggo ng pagpapatupad ng mas mataas na multa laban sa mga lumalabag sa busway ng EDSA. Bagamat hindi pa rin bumababa sa 1,000 ang bilang ng mga violators sa nagdaang linggo, naging epektibo naman daw umano ang pagtataas ng multa dahil sa mas mababa na ang bilang nito kumpara sa mga nagdaang buwan at taon. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. BSKE update, hanggang ngayong araw na lamang ang paghahain ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ng mga kandidato ng BSKE. Binigyang diin ni Commission on Elections o COMELEC spokesman John Rex Laudianco na walang plano ang PO body na palawigin pa ang deadline para sa mga maghahain ng SOSE. Nararapat itong aksyon upang matukoy ang mga kandidatong gumastos ng higit sa pinapayagang limitasyon na 5 piso bawat botante. Sino mang mapatunayang lumabag ay posibleng kumaharap sa kaukulang kaso.
Sa ating ulat panahon, patuloy na mananaig sa Northern Luzon ang epekto ng amihan, gayon din ang easterlies na mararamdaman sa Timog Luzon at kapuluan ng Visayas. Asahan ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa Batanes at Babuyan Islands. Kalat-kalat na pag-ulan naman sa mainland Cagayan, Isabela, Aurora, Bulacan, Rizal, Laguna, Quezon, Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga at Davao Region. Habang posibleng flash floods naman ang mararanasan sa Kamaynilaan at natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. PBBM ipinadala ang kanyang mensahe sa mga taga Cebu sa ginanap na araw ng gift giving sa probinsya. VP Sara pinangunahan ang pagdiriwang ng National Children's Month. Pagsusulong ng investigasyon ng ICC sa war on drugs dininig sa Kongreso. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Matapos ganapin sa Malacanang ang Balik Sigla Bigay Saya Gift Giving, ay nakarating na rin ito ng Cebu. Atin niyang tuklasin mula kay Daniza Lopez. Nakarating na sa probinsya ng Cebu ang National Gift Giving na Balik Sigla Bigay Saya na programa ng Office of the President sa tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ito ay naganap noong ika-26 ng Nobyembre taong kasalukuyan sa Cebu Technological University o CTU Main Campus Gym, kung saan ang mga bata sa programa ay biktima ng pang-aabuso at inabandona na ng kanilang mga magulang. Ang gift bags na ipinamahagi sa mahigit 400 bata ay naglalaman ng kumot, unan at tuwalya na siyang magagamit sa pang-araw-araw. Nagbigay mensahe naman mula sa palasyo si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga taga Cebu, kung saan siniguro niya na ang programa ay makakarating sa iba't ibang lugar ng Pilipinas upang maipadama sa bawat bata ang presensya ng Pasko. Umabot na sa 250 lugar sa Manila, Cebu at Davao ang programa na layuning magbigay saya at regalo sa mga bata para maramdaman nila ang tunay na kahulugan ng Pasko. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, pinangunahan ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte ang pagdiriwang ng National Children's Month nitong Martes, November 28. Ayon kay VP Sara, ang pagdiriwang na ito ay pagbibigay diin sa kahalagahan ng pagtitiyak ng naabot at dekalidad na edukasyon, gayon din ang proteksyon ng mga mag-aaral. Kaya naman tinalakay sa nasabing pagdiriwang ang Learner Rights and Protection Advocacy ng ahensya. Matapos ang mga umano'y kasong kinasasangkutan ng war on drugs ukol sa mga krimeng naganap sa bansa, patuloy na dininig sa Kongreso ang pakikipag-ugnayan ng bansa sa International Criminal Court upang imbestigahan ito. Yan ang ating alamin mula kay Jade Buhoy. Sa pangunguna ni 2nd District of Bukidnon Representative Jonathan Flores, dininig sa Kongreso ang ukol sa pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC ukol sa umano'y mga krimeng lumabag sa karapatang pantao dulot ng War on Drugs campaign. Bukod pa riyan, nanawagan ng ICC sa pamahalaan at mga ahensya na makipagtulungan sa Office of the Prosecutor nito. Bagamat kamakailan, ipinahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ang pagbabalik-ugnayan ng bansa sa ICC ay aniya understudy, kung saan kanyang binigyan diin na may mga isyong kakaharapin kaugnay sa hukuman ng ICC
ukol sa pagsisiyasat ng War on Drugs campaign ng Administrasyong Duterte. Pahayag naman ng dating Senate President na si Franklin Drilon na hindi na kailangan ng kasalukuyang pamahalaan ang aprobasyon sa mga mambabatas ukol sa posibleng pagbalik ng bansa sa ICC. Aniya mayroong sapat na legal na otoridad si Marcos Jr. na pabalikin ang bansa rito nang walang hudyat ng Senado. Sa kasalukuyan, ipinahayag ni Representative Arlene Rosas na ang pag-aproba ng pakikipag-ugnayan ng bansa sa ICC ukol sa investigasyon ay nararapat dahil ang mga biktima ng extrajudicial killings na naganap sa nagdaang administrasyon ay hindi nabigyan ng sapat na kalayaan sa karapatang pantao. During the war on drugs of ex-President Duterte, from the time he was mayor of Davao to when he became president of the Philippines, around tens of thousands of lives have been lost due to the extrajudicial killings or to just being in the wrong place at the wrong time. Not one of them were given the opportunity to exercise their rights under the supreme and fundamental law of our land. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Balik BSKE update, nakatakdang baklasin ang 4 na milyong balotang hindi umano nagamit at may sira sa kamakailang barangay at sangguniang kabataan elections. Nagsimula ng baklasin ang mga balotang ito kung saan hindi bababa sa 1,371,179 na mga balota ang itinuturing na sira dahil sa pagkakamali sa pag-imprenta, habang ang natitira ay hindi nagamit dahil sa pagpapalit ng mga munisipalidad sa mga lungsod. Tinatayang aabuti ng 3 linggo hanggang 1 buwan ang pagsira sa mga hindi nagamit na balota. Samantala, dumalo bilang panauhing pandangal ang kalihim ng tanggulang pambansa na si Gilberto Teodoro Jr. para sa ika-22 pagpupulong ng Veterans Confederation of ASEAN Countries o VECONAC sa lungsod ng Pasay kamakailan. Layon ng naturang pagpupulong na patibayin ang pagkakaisa at pagtutulungan ng mga organisasyon ng mga veterano, pagyamanin ang rehiyonal na pagkakaisa sa pamamagitan ng maimpluwensyang mga hakbangin at ang pagbabalangkas ng malinaw na mga plano sa pagkilos. Dumalo ang nasa higit na 100 delegado mula sa Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Pilipinas, Singapore, Thailand at Vietnam. Magandang balita, isinusulong ng Department of Education o DepEd ang pagpapabuti ng mga school garden upang mas mapaunlad ang edukasyon sa agrikultura. Francis Riodique para sa balita. Sa pangunguna ng Department of Education katuwang ang Go Negosyo, nilagdaan ng Memorandum of Agreement na layong mas mapaunlad ang edukasyon sa agrikultura sa mga paaralan. Sa ilalim ng kasunduang ito ay magkakaroon ng School Garden Project na pinangalan ng pampaaralang taniman ng mga agribida. Ang MOA signing ay isinagawa ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte at Go Negosyo founder Joey Concepcion. Ayon kay VP Sara, malaking tulong ito upang ma-expose ang mga kabataan sa mga hands-on activities upang mas maging pamilyar sa agribusiness at entrepreneurship. Dagdag pa rito, katuwang din ng Parent Teachers Association o PTA sa pagpaplano at pamamahala ng mga school gardens. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Nagbabala ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa publiko ukol sa pekeng Facebook of FB page na DSWD Cash Assistance. Sa laman ng FB page, nakapost ng ilang mga programa ng ahensya na itinuturing ng DSWD na misleading. Dahil rito, nag-abiso ito sa mga gumagamit ng Facebook online na huwag pindutin ang anumang link mula sa pekeng FB page na ito. Susunod sa News Sports. Isa pang OFW na bihag ng Hamas nakalaya na.
BI inaresto ang 2 British national sa Cebu dahil sa pangmomolestya. DILG Secretary Benhur Abalos ipinahayag ang pagpapalaya ng higit 70,000 PDLs. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Isa pang magandang balita, isa na namang OFW ang pinalaya ng grupong Hamas. Narito ang kabuuang balita. Inanunsyo na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na nakalaya na ang isa pang OFW na binihag ng militanteng grupong Hamas. Ito ay sa pahayag ng Pangulo sa kanyang Twitter post kung saan kinumpirmang malaya na si Noraline Babadilla na isa sa pinangangambahang nabihag sa gera sa Israel. Siya ang pangalawang OFW na pinalaya ng Hamas kung saan si Jimmy Pacheco ang pinakauna. Ayon sa Pangulo, tiwala siya sa embassy ng Tel Aviv na tutugunan ang pangangailangan ni Babadilla kasama ang mga otoridad sa Israel. Ang dalawang OFW na ito ay mahigit 1 buwan at 3 linggong bihag ng Hamas. Pinasalamatan naman ng Pangulo ang Qatar at Egypt sa mahalagang papel na ginampanan ng mga ito sa proseso ng pagpapalaya. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa lungsod ng Cebu, inaresto ng Bureau of Immigration ang 2 dayuhang Amerikano at Briton dahil sa pangmomolestya ng mga menor de edad. Base sa pahayag ni BI Commissioner Norman Tansingco, kinilala ang 2 dayuhan bilang si John Thomas Minor na Amerikano at si Derek Gordon Hedgie na Briton. Sa kasalukuyan, dineport na ang mga ito matapos ipag-utos ng Board of Commissioners ang kanilang pagkakalista sa blacklisted na dayuhang hindi na maaaring bumalik ng bansa. Samantala, kasabay ng hangaring mapaluwag ang mga piitan sa bansa ay ang pahayag ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos. Yan ang ating alamin mula kay Jade Buhoy. Ikinalugod ni Benhur Abalos, kalihim ng DILG o Department of the Interior and Local Government, ang pagpapalaya sa humigit 74,000 persons deprived of liberty o PDL bilang bahagi ng layuning mapainam ang kalagayan ng mga piitan sa bansa. Ayon kay Abalos, base sa datos ng ahensya, nabawasan ang porsyento ng overcrowding magmula Enero ngayong taon. Aniya, imbes na magtayo ng maraming kulungan upang parusahan ang mga lumabag sa batas, kinakailangan ng BJMP o Bureau of Jail Management and Penology na gumawa ng mga programang makakabawas ng krimen at matulungan ang mga PDL na magbalik bilang maunlad na miyembro ng lipunan. Binigyan din ni Abalos na ang kanilang prioridad ay maitama kung ano ang mga pagkakamaling nagawa ng mga lumabag upang maiwasan ang palagiang pagbalik sa piitan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Bilang tugon sa inaasahang pagdagsa ng mga biyahero at kargamento, hihigpitan ng Philippine Coast Guard o PCG ang seguridad sa mga daungan at daluyan ng tubig sa darating na holiday season. Kamakailan ay nagbigay ng direktiba si PCG Chief Admiral Ronnie Hill Gavan sa 15 mga distrito ng PCG na pataasin ang kanilang visibility upang makamit ang zero maritime crime habang nagbibigay sa publiko ng maginhawa, komportable at ligtas na paglalakbay sa dagat. Mahigit 30,000 empleyado ng PCG at Maritime Division ng Department of Transportation ang itatalaga sa panahon ng holiday break. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita. LTFRB isasagawa ang libreng sakay sa planong tigil pasada muli ng ilang transport group. MMDA mas pinaigting ang operasyon sa pagsuway sa EDSA bus lane violators.
Pagsusulong investigasyon ng ICC sa war on drugs dininig sa Kongreso. Mga balotang hindi nagamit sa BSKE nakatakdang sirain. BI inarestong 2 British national sa Cebu dahil sa pangmomolestya. PCG layunin ng maritime crime-free sa parating na holiday season. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Pulse. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/One Media Network. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.